Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hayop man kung ituring, ay kagaya nating may damdamin at espiritu pa rin. Kaya kahit sa kabilang buhay ay pwede pa rin silang magparamdam ng pagkalinga, pagbabantay at pagmamahal sa kanilang mga amo. Dear Papa Dudut, magandang araw o gabi sa inyo at sa mga avid listener ng inyong YouTube channel. Ako nga pala si Ditas, 35 years old at taga Quezon City. Matagal-tagal na rin akong tindera ng gulay sa palengke at masaya naman ako sa aking ginagawa. Mag-isa lang ako sa buhay at ang kasama ko lang ay ang mga alaga kong aso. Masasabi ko na isa akong fur parent o yung bang katawagan sa mga tao na mayroong alagang aso o pusa sa kanilang tahanan na itinuturing nilang anak. Bata pa lamang, mahilig na ako sa pag-aalaga ng mga aso. Para sa akin ay mas naiintindihan nila ako kesa sa sarili kong pamilya. Hindi naman sa pagiging madrama, pero lumaki kasi ako sa isang mapang-abusong tahanan noong naninirahan pa kami sa probinsya namin sa Visayas. Bali doon magsisimula ang kwentong ibabahagi ko ngayon, na mapapakinggan ng mga tagapakinig natin. O baka may magsabi dyan na hindi naman masyadong horror o nakakatakot yung kwento ko, pero mahalaga kasi sa akin ang mga pangyayaring ibabahagi at kahit papaano'y isishare ko bilang personal na nakaranas ng kababalaghang yon ay nakaramdam naman ako ng paninindig ng mga balahibo. Papa Dudut, tulad ng sinasabi ko, ay lumaki ako sa isang mapang-abusong pamilya. 6 kaming magkakapatid at pangalawa ko. Ang nanay ko ay labandera at ang tatay naman ay nagtatrabaho bilang magsasaka. Mahirap lang ang pamilya namin. Kayod kalabaw pero isang kahig at isang tuka pa rin. Kaya nga lahat na lang ng pagtitipid ay ginawa na namin ng nanay ko mapagkasya lang ang kita ni tatay. Kaya lang ay mas madalas kaming gipit kesa nakakaluwag. Kasalanan talaga ng tatay mo yan. Masyado siyang lulong sa sabong. Galit na litanya sa akin ni nanay matapos kudkurin ang tutong na natira sa aming kaldero. Magsasayang siya ng bigas na inutang niya lang sa tindahan ng mga panahong yon. Wala na naman po ba siyang naibigay na pera sa inyo? Tanong ko habang inaayos ang mga panggatong na gagamitin ni nanay. Ano pa nga ba? Mas nauna niya pang tinayaan yung bisyo niya kesa bilhan ng matinong pagkain tong pamilya natin. Kahit kailan napaka-irresponsableng tao talaga. Galit na saad ni nanay. Napabuntong hininga na lamang ako dahil hindi pa doon natapos ang pagreklamo niya tungkol sa pagiging lulong ni tatay sa sabong. Dahilan para sumala na siya sa pagbibigay ng pera kay nanay. Panggastos namin at bukod doon ay madalas na rin sila akong magtalo. Bagay na kinaririndi ko lalo pag nagsisigawan at nagmumurahan na sila. Palibhasa ang lakas ng mga boses nila at halatang walang gustong magpasupil at magpatalo. Tapos maliit lang ang bahay namin kaya dinig na dinig mo talaga ang pag-aaway nila.
Nang mga panahong yon ay nag-aaral pa ako ng high school. Pangarap ko talaga makapagtapos ng pag-aaral dahil palaging sinasabi sa akin ng nanay ko na magkakaroon ako ng mabuting kinabukasan kapag nagkaroon na ako ng diploma. Kaya nga kahit na hindi ako kagalingan sa klase ay tsinagga ko para makapagtapos ng high school. Gusto ko kasing umalis sa probinsya namin at magtrabaho sa Maynila. Papa Dudut, hindi naman palaging magulo at maingay ang pamilya namin. Minsan ay okay naman at sakto lang pero mas lamang lang talaga ang mga hindi magagandang pangyayari. Alam ko naman na walang perpektong pamilya pero habang tumatanda ako ay na-realize ko na ibang iba ang pamilya namin. Bukod kasi sa sugarol ang tatay ko at maingay sa nanay ko ay hindi rin kami magkasundo ng mga kapatid ko. Ang ilan sa kanila kung ano-ano lang ang kalokohan ang pinaggagawa. Lalong-lalo na ang kuya ko at ilang kong kapatid na lalaki. Dagdagan pa ng kapatid kong babae na maagang nabuntis sa edad na 14 years old. Pakiramdam ko ay napakasikip na ng bahay namin para manatili pa ako doon. Kaya nga ginusto kong lumayas sa amin. Pero wala naman akong ibang matutuluyan o pera na magagamit para mabuhay mag-isa. Oo, asang tunay pa talaga ako sa mga magulang namin, bagay na kinakalungkot at ikinalulugmok ko ng husto. Pero nagbago ang lahat nang makita ko sa daan ang tutang si Kahel. Bale pagala-gala lamang siya sa bukid at wala namang senyales na mayroong nagmamay-ari sa kanya. Payat din siya at mukhang uhaw na uhaw, kaya sa habag ko ay dinampot ko ang tuta at walang pasubali na inuwi sa bahay namin. Papa Dudut, pagdating ko sa bahay ay nilapag ko lang sa bangkong kawayan ang aking bag at mabilis na kumuha ng tabo para sumalok ng tubig. Agad kong nilapag yon sa sahig kasabay ni Kahel para painumin siya ng tubig. Tamang hinala ko, uhaw na uhaw siya. At kahit na nanghihina ay pinilit pa rin niyang makainom. Kahel nga pala ang pinangalan ko sa kanya dahil kulay orange siya. Tuwang-tuwa ko habang pinapanood na uminom ng tubig si Kahel. Tapos ay naalala ko na baka gutom din siya, kaya naghanap ako ng bahaw na kanin sa kaldero namin para durugin, sabawan ng kaunting tubig at lagyan ng asin. Yun ang plano kong ipakain kay Kahel at kahit na walang kasusta-sustansyang pagkain yon, ay sabik pa rin kinain ng tuta ko pagkatapos kong maiyahin. Hinayaan ko lang kumain si Kahel at mabilis na akong nagpalit ng damit pambahay. Magigib pa kasi ako ng tubig at magsisibak ng panggatong na gagamitin ni nanay sa pagluluto niya. Noong hapong yon ay nalaman ko mula sa aking mga kapatid na umalis pala si nanay para maglabandera sa kabilang barangay. At nasa ulingan naman daw sa bukid ang tatay namin. Kinagabihan ay wala pa rin si nanay at iyak ng iyak ang mga kapatid ko dahil nagugutom na sila. Nakonsensya naman ako kasi pinakain ko pa ang tutang napulot ko ng mga tirang bahaw na kanin na dapat ay para sa mga nagugutom kong kapatid. Kaya nga noong nalaman yun ni nanay, pagdating niya ay galit na galit niya akong sinermonan. Talagang nakuha mo pang magdala ng palamunin sa bahay na ito? Galit niyang sabi sa akin nang makita si Kahel. Sorry po nay, pero naawa lang po ako kay Kahel. Pagkakita ko sa kanya doon sa bukid, nangihina po siya, uhaw na uhaw at gutom na gutom. Depensa ko. Umasa ako na mahahabag ang aking nanay sa kalagayan ni Kahel noong nakita ko siya, dahilan para magdesisyon akong iuwi siya sa bahay namin. Wala akong pakialam kahit na mamatay pa siya doon. Saka bakit mo siya kinuha doon para iuwi sa bahay natin? Anong plano mong gawin sa tutang yan? Patuloy na paggalit sa akin ni Nanay Papa Dudut. Gusto ko po sanang ampunin na lang si Kahel. Dito na lang po siya titira sa atin. Baliw ka na talagang bata ka. At anong ipapakain mo sa tutang yan? Sige nga.
Hirap na nga tayo sa pagkain tapos meron pang makikihati sa atin. Kahit kailan hindi mo talaga ginagamit ang utak mo. Ang sakit ng mga salitang binitawan ni nanay na para bang isang malaking kasalanan ang pag-aampon ko kay Kahel. Pero inilaban ko siya. Hindi ako pumayag na palisin siya ni nanay at kahit na kinailangan pa naming maghati sa pagkain ay ginagawa ko. Para pareho lang kaming mabusog. Papadudot sobrang saya ko na dumating si Kahel sa buhay ko. Itinuring ko siya na matalik na kaibigan. Tuwing uwian namin galing eskwelahan ay lagi akong inaabangan ni Kahel sa kanto paliko sa bahay namin para salubungin. Pero dahil sa sinasamahan niya rin ako kapag pumapasok sa paaralan, ay tinatali ko siya dahil ayaw ko namang maligaw ang pinakamamahal kong alaga. At kahit na nagdaan na ang ilang buwan kung saan ay malaki na si Kahel, ay patuloy pa rin sa pagpaparinig ang nanay ko na hindi siya sang-ayon at masaya na inampun ko ang aso ko. Siyempre nakaramdam ako ng lungkot at pagtatampo sa kanya dahil wala namang ginagawang masama sa kanya si Kahel. Sa katunayan, nagsisilbi pang ang bantay sa gabi ang aso ko laban sa mga masasamang loob. At gaya ng sinabi ko ay kaibigan at sandigan na ang turing ko kay Kahel. Sa katunayan, mas madalas pa nga na sa kanya ako nagkukwento ng mga nangyayari sa araw ko. Kahit na alam kong hindi niya ako naiintindihan. Pero minsan ay tumatahol siya na sa tingin ko ay pagsang-ayon o komento sa mga kwento ko kaya natatawa ko. Pero noong nakita ni nanay na kinakausap ko si Kahel ay nagalit siya sa akin dahil para raw akong nasisiraan ng ulo. Sinabi pa niya na ayusin ko raw ang kilos ko dahil kapag may nakakita sa aking ibang tao ay baka mapagkamalan akong baliw. Siyempre nasaktan ako ng husto sa sinabi ni nanay dahil sa dinami-rami ng tao ay siya pa talaga ang nagsalita ng ganong kasakit na bagay sa akin na anak niya. Pero binaliwala ko lang yon at hindi rin naman yon naging dahilan para limitahan ko ang pakikipag-usap kay Kahel. Para sa akin ay malaking bagay na nakapaglalabas ako ng saloobin sa aso ko. Kahit na hindi naman niya talaga ako naiintindihan. At least, hindi niya rin ako hinuhusgahan. Naniniwala ako na meron ding damdamin si Kahel at sa kahit na maliit na tsansa ay nauunawaan pa rin niya ang nararamdaman ko. Kaya nga nagpapasalamat ako sa Diyos na dumating siya sa buhay ko. Ng mga panahong higit na kailangan ko siya. Bilang isang matalik na kaibigan. Nagpatuloy pa ang paglipas ng mga buwan. Lumaking malaki at malusog na aso si Kahel. At bilang isang responsableng pet owner, inipon ko ang baon ko para mapabakunahan ng anti-rabies ang aso ko. Siyempre nang nalaman ni nanay na ginasusan ko si Kahel, ay isang katutak na sermon na naman ang inabot ko, Papa Dudut. Ngunit lahat ng sinabi niya ay pumasok lang sa kanang tenga ko at lumabas naman sa kaliwa. Hindi ko na siguro mababago ang tingin at pakikitungo ni nanay kay Kahel, kaya nagdesisyon akong baliwalain na lamang ang anumang negatibong bagay na sasabihin niya. Noong nakapagtapos na ako sa high school ay hindi na ako nakatungtong sa kolehiyo noong taong yon. Dahil mas pinili ko na lamang na mamasukan sa bayan para kumita na ng pera. Pangarap ko pa rin namang makapagkolehiyo. Pero sinantabi ko na lamang ang pangarap na yon dahil prioridad kong matulungan ang mga magulang ko. Nang mga panahong yon. Buti na lang, kasama ko sa bahay si Kahel at siyang pangunahing rason kung bakit ganado kong umuwi sa bahay namin. Kahit na matapos ang isang buong araw ng trabaho. By the way, nakapasok pala ako bilang cashier at tendera sa isang malit na grocery store sa bayan ng mga panahong yon. Maliit ang kita pero pwede na kaysa sa wala. Kaya lang ay nagbago ang lahat ng isang gabi, umuwi ako sa bahay namin na walang Kahel ang sumasalubong sa akin.
Laking pagtataka ko dahil dati naman ay inaabangan na niya ako sa kanto. Nanililikuan ko dahil kabisado na niya ang oras ng aking pag-uwi. Agad kong hinanap si Kahel sa kabuuan ng bahay namin at maging sa likuran. Tinawag ko ng paulit-ulit ang kanyang pangalan pero walang Kahel na lumapit sa akin upang masaya akong salubungin. Doon ako kinain ng pagtataka, pangamba at matinding kaba kung saan posibleng nagpunta ang pinakamamahal kong alagang aso. Kaya nga nang dumating si nanay galing sa pagdiskarte ay agad ko siyang inusisa. "Nay, nasan po si Kahel?" Nag-aalalang tanong ko sa aking nanay. Hindi nakalusot sa akin ang gulat na ekspresyon ng kanyang muka at mabilis niyang iniwa sa akin ang mga mata niya. Ano kasi anak eh?" "Ano po?" Inip na inip akong sagutin ni nanay ang tanong ko ng mga sandaling yon. Pakiramdam ko biglang bumagal ang oras at tumahimik ang paligid. Tanging kumakabog na tibok ng puso ko na lamang ang aking naririnig. "Wala na si Kahel. Binenta ng tatay mo. Kasi may nagka-interes na bilhin siya. Panghanda raw sa birthday ng anak niya," sabi ni nanay dahilan para tuluyang gumuho ang mundo ko. May sinabi pa siya tungkol sa kung paanong wag na raw akong malungkot at magpasalamat na lamang dahil nakadilhen siya ng pera ang tatay ko. Pambili namin ng bigas at ulam ng dahil sa aking alagang aso. Tuwang-tuwa pa raw ang nakabili kasi para raw siyang naka-jackpot dahil malusog at mataba si Kahel. Pero durog na durog naman ang puso ko dahil wala na ang pinakamamahal kong aso. Papadudot kinumpronta ko ang tatay ko nang dumating siya sa bahay galing doon sa birthday party nang pinagbentahan niya ng aso ko. May bit-bit siyang ulam na adobo at gano'n na lamang ang kilabot ko nang sabihin niyang sa wakas, "Napakinabangan na rin natin ang aso mong yan." Galit na galit ako kay tatay kaya kung ano-anong masasakit na salita ang sinabi ko sa kanya. Pero mas galit na galit siya sa akin dahil sa pambabastos ko sa kanya bilang anak niya. At dahil may halo ng alak ang kanyang sistema ay hindi na marunong kumilala si tatay. Agad niya akong sinampal at tinulak dahilan para mapaupo ako sa sahig sabay sipa sa akin ng ubod lakas. Umiyak ako sa sakit at nagsisigaw kaya nataranta na si nanay. Mabilis niyang inawat si tatay at pinagsabihang anak niya ang sinasaktan niya. Pero tila bingi ang tatay naming lasing ng mga panahong yon. Sa huli naawat naman siya ni nanay pero nag-iwan siya ng pasa sa mukha ko at sakit sa aking katawan. Iyak pa rin ako ng iyak ng mga panahong yon at paulit-ulit kong tinatawag ang pangalan ni Kahel. Umasa pa rin kasi ako na darating siya katulad ng palagi niyang ginagawa dati. Pag tinatawag ko kasi siya ilalapit siya sa akin tapos ay didilaan niya ako sa braso. Doon ko na siya kwekwentuhan ng kung ano-ano at makikinig naman siya sa akin na para bang nauunawaan niya ang bawat salitang sinasabi ko. Mahal na mahal ko si Kahel at hindi ko kayang tanggapin na nawala siya sa akin ng gano'n na lamang papadudot. Kaya nga nagsimula akong magtanim ng galit at tinanakit sa aking mga magulang. Pero sinarili ko lamang yon dahil ayaw ko nang maulit ang ginawang pananakit sa akin ni tatay. Wala rin naman akong laban kung lakas lang ang pag-uusapan. Lalo't kababae kong tao. Kaya nga ang ginawa ko noon ay nagtrabaho ng mabuti at nag-ipon ng pera dahil plano kong umalis sa bahay namin upang magpakalayo-layo. Hindi ko pa alam kung saan ako pupunta pero gusto kong ituloy ang matagal ko ng pangarap na makipagsapalaran sa Maynila. Naisip ko pa rin si Kahel at sa tuwing umuwi ako ng bahay namin galing trabaho ay nakikita ko pa rin siyang naghihintay sa akin sa kanto. Tapos ay sabay kami maglalakad pa uwi sa bahay namin. Kahit na alam kong wala naman talaga akong kasabay ay napapangiti pa rin ako ng mag-isa dahil naaalala ko ang kakulitan niya habang naglalakad kami. Nandun yung tatakbo siya ng mabilis tapos ay hihinto at lilingunin ako. Para bang sinasabi niya sa akin na bilisan mo ang bagal mo.
Tapos meron ding mga sandali na nakikipaglaro siya sa mga binti ko. Bali binubunggo niya doon ang ulo niya kaya natatawa ko. Dahil sa mga isiping yon ay hindi ko na lamang namalayan ang aking sarili na umiiyak matapos bumalik ang realidad na wala na talaga ang pinakamamahal kong si Kahel. Miss, bakit ka umiiyak? Sinong umaway sa'yo? Anang boses ng isang lalaki na lasing. Nagulat ako dahil hindi ko man lang narinig o nakitang paglapit niya. Labis din ako nagtaka kung saan siya nanggaling pero baka dahil masyadong malalim ang iniisip ko ng mga sandaling yon ay hindi ko na siya namalayan. Ho? Kabado kong tanong. Sabi ko, bakit ka umiiyak? May umaway ba sa'yo? Ay wala po. Magalang kung saan. Pero napasigaw ako noong tinangka niya akong lapitan. Huwag kang matakot sa akin. Wala naman akong gagawing masama sa iyo. Mabait akong tao. Anya pero hindi ako naniwala sa kanya. Hindi naman sa panghuhusga pero hindi siya mukhang mabait. Tapos ay lasing pa siya at nakakatakot din ang titig niya sa akin. Para bang gusto na niya akong sunggaban at kainin ng buhay. Nagkataon pa na walang ibang tao sa paligid. Gabi na rin at walang malapit na mga kabahayan. Kaya naman takot na takot ako ng mga panahong yon. Sigurado ka? Siguro kaya ka umiiyak kasi inaway ka ng boyfriend mo, no? Pamimilit pa niya. Hindi po, saka wala po akong boyfriend. Saad ko pagkatapos ay tinalikuran ko na siya. Plano kong tumakbo ng mga oras na yon pero hindi pa ako nakakahakbang palayo sa kanya. Ay bigla niya akong sinunggaban. Hinawakan niya ako sa braso at tinakpan niya ng kanyang kamay ang bibig ko para hindi ako makasigaw. Nagpumiglas ako, Papa Dudut, pero malakas siya. Naramdaman ko na lamang na sinimulan na niya akong kaladkarin patungo sa mas liblib na bahagi ng kabukiran na kinakaroon na namin. Sobrang takot ko ng mga panahong yon lalo na at panay siya nang sabi ng kung magpapatuloy pa ako sa pagpalag ay sasaksakin niya ako. Kaya nga bahagya akong tumigil sa pagpupumiglas matapos niyang ipakita ang hawak niyang ice pick. Para bang nawala na lamang ako ng pag-asa ng panahong yon. Namanlaban dahil mas mapapaagang matapos ang aking buhay. Papadudot nang naramdaman ko nang inihiga na niya ako sa batuhan at damuhan ay napapikit na lamang ako ng aking mga mata at napadasal sa Diyos. Kung yun na ang katapusan ko ay malugod kong tatanggapin, lalo na at pakiramdam ko ay wala na rin namang dahilan at patutunguhan ang aking buhay. Tapos bigla ko nang naalala na nawala na rin sa akin ang pinakamamahal kong aso na si Kahel. Kaya gusto ko na lang din na sumunod sa kanya. Lugmok na ako ng mga sandaling yon pero bago pa ako magawa ng masama ng naturang lalaki ay bigla kaming nakarinig ng malakas na alulong ng aso. Sa sobrang taranta ng demonyong nakapatong sa akin ay agad siyang napatayo para usisain kung saan galing ang alulong na yon. Pero laking gulat ko nang bigla na lamang siyang natumba at nagsisigaw na animoy may sumasakmal sa kanyang binti at humila sa kanya patungo sa mas liblib at masukal na bahagi ng kabukiran na kinakaroon na namin. Takot na takot ako dahil hindi ko maaninag kung anong klaseng hayop o halimaw ang kinalaban niya. Pero hindi ko na lang yon inalam dahil pagkakataon ko na yon para makatakas. Mabilis akong tumayo at walang lingon-lingon tumakbo pero hindi pa ako masyadong nakakalayo nang marinig ko ang tahol ng isang pamilyar na aso. Walang iba kundi si Kahel. Kaya naman naiyak na lamang ako ng mga panahong yon dahil baka bumalik talaga ang pinakamamahal kong aso upang iligtas ako mula sa kapahamakan. Kinabukasan, kumalat ang balita na merong natagpuang bangkay ng isang lalaki sa palayan na mukhang nilapa raw ng aswang o mabangis na hayop. Takot na takot ang mga tao sa lugar namin at hindi na napigilan ang pagkalat ng iba't ibang mga kwentong katatakutan. Pero para sa akin ay si Kahel yon
at dumating siya para iligtas ako mula sa kapahamakan. Papa Dudut, sinikap ko pa rin makapag-ipon ng pera para matuloy ko ang pagluwas ko sa Maynila. At nangyari ngayon taong 2010. Sobrang ibang-ibang lungsod ng Maynila sa probinsya namin. Labis akong namangha sa mga bagong bagay na nakita ng mga mata ko. Pero aaminin kong hindi madali ang buhay ko dito. Pero sa awa ng Diyos ay nakayanan ko naman. Hanggang sa nakapagrenta ako ng apartment sa Quezon City at pinayagan naman akong mag-alaga ng tuta ng may-ari. Dahil daw mag-isa lamang ako sa nirerentahan ko. Tapos ang isang tuta na alaga ko ay nadagdagan pa ng isa hanggang naging 3 ang mga ito. Mahal na mahal ko ang mga alaga kong aspin na pinangalanan kong Kokoy, Pamela at Buknoy. Para sa akin ay sila na ang pamilya ko. Hindi ko pa rin nakakalimutan si Kahel at palagi ko pa rin siyang kinikwento sa mga alaga kong aso sa kasalukuyan. Alam ko at ramdam ko sa aking puso na palagi niya pa rin akong binabantayan kahit na hindi ko na siya kasama sa buhay na ito. Kung tatanungin niyo naman kung kumusta ang pamilya ko sa probinsya, masasabi ko na ganun pa rin ang buhay at pamumuhay nila. Hindi naman ako galit sa kanila lalo na sa mga magulang ko na kamamatay lang din noong 2024. Pero kung pipiliin ako na bumalik doon o manatili sa Maynila kasama ang mga alaga kong aso, ay mas pipiliin ko ang mga aso ko at ang paninirahan ko rito. Iba kasi ang peace of mind na naibibigay sa akin ang pagiging malayo ko sa kanila. Pero hindi ko pa naman tuluyang isinasarado ang pintuan ko ng aking puso sakaling merong kumatok upang gustuhin akong makasama. Pero dapat ay pangunahing requirement ay una muna niyang mahalin ang mga fur babies ko. Maraming salamat Papa Dudut sakaling mabasa po ninyo ang sulat ko sa inyong channel. Malaking bagay sa akin na marinig ito at mabigyang pugay ang namayapa kong aso na si Kahel. Sana sa mga katulad kong fur parents ay pakamahalin natin na parang mga anak natin ang mga alaga nating aso at pusa. Hindi rin naman sila naiiba sa ating mga tao dahil meron din silang damdamin. Nang dumating sa buhay ko si Kahel, alam kong nagpapasalamat siya ng lubusan dahil niligtas ko siya sa tiyak na kamatayan. Pero hindi niya alam na ako ang mas iniligtas niya nang dumating siya sa piling ko. Simula kasi noon ay hindi ko na naramdaman na nag-iisa ako. Lubos na gumagalang, Ditas. Ang pagkakaroon ng alagang aso at pusa ay may tuturing po nating kumpanyon na makakasama natin sa buhay. Malaki ang papel na ginagampanan nila upang hindi tayo malungkot at di natin maramdaman na nag-iisa tayo sa mundo. At yun ang eksaktong kinuwento sa atin ng letter sender natin na si Ditas. Kaya nga nagpapasalamat kami sa iyo dahil ibinahagi mo ang kwento ninyo ng alaga mong si Kahel. Hayop man sila kung ituring ay meron pa rin silang damdamin. Marunong silang masaktan kaya wag tayong gumawa ng ikakasakit nila. Tayong mga tao ay dapat mangalaga at magprotekta sa kanila. Kung mamahalin natin ang mga alaga natin, katulad ng pagmamahal natin sa ating kapwa-tao, mamahalin din nila tayo at magiging tapat sa atin hanggang sa kamatayan nila. Huwag niyo pong kalimutan na suportahan ang isa pa naming channel, ang Kaistorya YouTube channel at ang Gianna Vlogs. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories,
kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut